Meron po kasi tayong source na isinend po ito sa akin. Ngayon, kayo po ang humusga kung ito po ay lehitimo, ano ang dahilan nito, bakit nangyari ito, kayo na po humusga. Para sa akin, ang papel ko lang dito, ibalita sa inyo kasi hindi binabalita ng media. At wala tayong aasahan sa media pagdating sa mga critical na balita. Halimbawa, yung binalita natin patungkol dyan sa Okada, binalita po ba yan ng media? Yang hipuan dyan sa Thailand, binalita po ba yan ng media? Ito ay ibabalita ko lang sa inyo at bibigay ko po sa inyo ang aking komentaryo. Kayo po ang humusga kung may katotohanan or wala. Mas maganda pa, sagutin mismo ng mga taong involved kung ito ay may katotohanan at wala nang maipakita sa taong bayan. Kasi bilang public official, responsibilidad ninyong magpaliwanag sa taong bayan. Ganun lang po. At hindi po pwedeng pinatatahimik lang ang isang ahensya, halimbawa ang media. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan yan ay nagiging transparent po tayo bilang public official. Transparent tayo at naipapaliwanag sa taong bayan. Pag itinatago natin, may kababalaghan at nakakapagtaka ang pagtago ng sabwatan sa media. Kaya wag po kayong magalit sa akin, ito'y babalita lang natin, ha? Again, kayo po humusga kung may katotohanan or wala. Okay, ito po, lalakihan ko lang, ha? Ito po, nung August 5 ay tinanggal po si Angelina Bautista. Naalala niyo po, tinanggal siya bilang Head Executive Assistant Office of the Director General. Naalala niyo po yung may nawalang PDL? May nawawalang preso po. Hindi po ito nabalita. Agad-agad. So sa madaling salita, hindi maiiwasan na meron ditong hakbang para itago ang pagkawala nitong PDL na ito. Kaya nga nakakapagtaka eh. Doon pa lang sabi ko maraming sasabog. Dahil ang tagal na balita sa media. At walang explanation bakit nawala. Okay? Yung pala, etong si Angelina Bautista bilang Head Executive Assistant, kumbaga sa presidente, ito ang ES. So ito ay parang kanang kamay ni Katapang. Si Angelina Bautista, maaalala nyo po, pinaliwanag ko po ito sa inyo na etong si Katapang ang naglagay dito at ito pong si Bautista ay ito po ay tinanggal ni Bantag. Dahil sa anomalya ng pakikipagsabuatan, di umano. At ito po nga ay may kaso. At ito tinanggal dahil sa anomalya ng korupsyon patungkol sa mga VIP treatment diyan sa mga drug lords. Okay? Yan po ang dahilan ng pagkakatanggal niya kay Bantag. Ngayon, nilagay naman ni Katapang. Nasa loob. Ngayon, nirelieve. Nirelieve siya August 5 pa. Ito po yung kaputukan nung nawawalang PDL na hindi naman nabalita na ito po ay na-relieve. Natanggal na. Kasi tatlo po. Naalala nyo, ni-live ko, tatlo po ang naging posisyon nito. Na mali po dapat yon. Dapat ay isa lang kasi dapat yung tatlong posisyon na yon ay iba-ibang tao para may check and balance. Hindi po pwedeng iisang tao lang yon. Ayan. So unti-unti po napapatunayan natin, ito nga yung isang posisyon na di umano ay tinanggal siya, signed by General Katapang. At pinalitan siya. Okay? Ngayon, eto na po yan. Una, ang katanungan dito, bakit hindi po ito nagkaroon ng hearing at hindi ito na-explain na tinanggal pala or hindi na balitang tinanggal na? Isa po yun. Pero ang pangalawang tingnan natin dito, bakit tinanggal? Ito po ba ay isang galawang naglilinis ng hanay? Or clueless? Posibleng clueless si Katapang kung anong nangyayari dyan sa loob. In short, parang hindi niya alam at ay gumawa na daw ng posibleng gumawa ng anomalya na po sa loob at gumagawa ng sariling hagbang to si Angelina Bautista. Pwedeng ganong anggulo. Or pwedeng alam ni Katapang pero para malinis, alisin ka muna dyan. Ayan. Yan po ang aalamin natin. Pero ito po ang gusto kong makita nating mabuti. Dahil nga sa kanyang, tingnan lang natin yung pattern, yung record niya before na nagkaroon daw siya di umano ng mga kaso dyan sa mga VIPs. Yan yung nagkaroon ng korupsyon, kaya nga may kaso di ba? At meron pa siyang pagkatanggal kay Bantag. Okay, ito po si Angelina Bautista. Ang titingnan natin dito, yung kanyang pagkatanggal. At titingnan natin kung ibabalik siya. Kasi po ganito yan. Kung talagang si Angelina Bautista ay binibigyan ng pabor etong mga VIP, etong mga may kaya, etong mga sikat, etong mga drug lords, etc., etc., alam na natin, yung talagang may pera sa loob at tinanggal si Angelina Bautista na siya, kung
Siya ang nagbibigay ng mga VIP treatment sa loob. Ipipilit nitong mga VIP, ibalik si Angelina Bautista. Bakit kanyo? Kasi matatanggal eh. Matatanggal ang kanilang pagka-VIP treatment. Yung kanilang mga napapalusot nila kung ano-anong tilapia, delivery, kubol, etc. etc. Dito magkakaalaman kung malakas talaga to si Angelina Bautista. At yung mga pupuyok dyan at pipiliting ibalik si Angelina Bautista, yan ang possible na merong alam at may natatanggap na kasunduan or sila yung may natatanggap sa loob. Mga PDL na may natatanggap na VIP treatment. Iindahin yan, masakit yan. Pag pinalitan mo yan ng matino, halimbawa, at hindi na pinayagan yung mga VIP treatment, tandaan nyo po yung sinabi ni Kong Tulfo, nakabalik na po ang droga sa loob. Nakabalik na po ang kubol sa loob. At sino makikinabang dito? Sino makikinabang sa kubol at droga sa loob? Yung mga VIP. Definitely yung may mga pera lang. Hindi po lahat kaya ng kubol. Mahal po yan. Baka mas mahal pa yan sa araw-araw na pagtira mo sa hotel. Kasi ang daming lalagyan dyan. Ang kubol po, maraming lagayan yan. Pag tinanggal mo ang isang tao at ipinalit mo isang matino, laglag lahat yan. Yung mga VIP treatment na yan, laglag. So, iindahin yan ng mga presong VIP. Gagawa yan ng paraan at ibabalik ito. Ngayon, may pupuyok dyan. Tingnan natin kung ibabalik, aabangan po natin. Kasi po, may mga nagsisend sa atin, no? Ng source, may nag-feed na may nagme-message sa akin, although hindi ko kakilala, anonymous, mini-message lang sa akin, tingnan mo ito, ganyan-ganyan. At may mga follow-up dyan. Sabi niya, tingnan natin kung sino ang magbabalik dito kay Angelina. But definitely, pag ang nagbalik dyan kay Angelina or may hakbang coming from the PDLs or from the government or from the public officials, yan po ang nakikinabang na dyan sa VIP treatment. Ayun po yun. Ang balita nga po dyan, ha? Ito po, tanong ko lang sa inyo kung may katotohanan. Pagkawala daw po nitong PDL, naglilinis na daw po dyan. Kaya nga po isa sa nilinis dyan si Angelina Bautista, pinaalis, tapos yung mga kubol, sinisimulan na naman daw gibain. Ayan po ang pagkakasabi ng source ko. Gigibain na yan. Ginigiba na inuunti-unti na yan. Kasi para pag-check, may magche-check eh. Pag-check, malinis na. Again, reliable po yung source natin, which kumo-connect doon sa sinabi ni Kong Tulfo. Si Kong Tulfo mismo sinabi may kubol dyan. At itong sinasabi kong ginigiba na, pagka-check, wala na yung mga kubol, accurate po yung nag-feed sa atin. Accurate po yung natatanggap nating balita. Kasi hindi naman para magsinungaling si Kong Tulfo na gumagawa lang siya ng balita na merong droga na sa loob at meron ng kubol. Definitely, yan po ay totoo. So, aabangan natin. Kasi naglilinis na naman daw dyan. Ngayon, eto tanong ko sa inyo. Tanong ko rin po sa inyo lahat yan, ha? Ang tanong dito, bakit nawala yung PDL? Yun ang hindi po natin natatanong eh. Yun po ang hindi natin naiimbestigahan. Bakit nawala yung PDL at ang tagal na ibalita? So, pati nga kay SOJ, inamin nila eh, na hindi agad nakarating kay SOJ. Is it may possible na talaga merong takipang ginagawa? Kaya hindi agad na ilabas ang media, hindi agad na ibalita kay SOJ. At nagkaroon pa siya, naalala nyo, inamin nila, nagkaroon pa sila ng fake news. So may possibility dito na talagang itinatago itong PDL na ito. Kasi kita mo naman doon sa pattern ng kanilang galawan. Ang tanong po dito, kasi po may nagsabi sa akin, ang kadahilanan daw dyan, ito naman ay sinabi lang sa akin. So, bilang public official, sagutin nyo po ito. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, pero sagutin nyo kung totoo to or hindi. Simple lang. Kung hindi, edi so be it. Pero kung totoo, kailangan may managot. Kayo rin ang husga sa mga nanonood nito. Ito kasi ang pagkasabi sa atin. Nagkaonsehan daw dyan. Posible may nagkaonsehan dyan at baka pumuyok tong PDL, kailangan alisin. Kailangan burahin. Maalala nyo po doon sa live ko. Di umano, pinakita natin, meron na pong hardware sa loob. At kung gusto mo magtayo ng kubol, doon ka bibili ng gamit sa loob. So, meron pong supplier dyan at yung supplier, di umano, ay isa dyan sa mataas na opisyal. Definitely, hindi naman makakapasok yung mga yan. Hindi naman makakapasok yung semento na yan para makagawa ka ng kubol kung walang approval nung nasa ibabaw. At definitely, yan daw ang pinansyere. Mataas dyan sa loob. Alam nyo na kung sino. Again, confirm yan ni Kong Tulfo, may kubol sa loob.
So, nagkaonsehan. So, balik tayo do'n sa PDL. Posibleng nagkaonsehan at siyempre pupuyok itong PDL kasi sinisita. So, ng 11, sinita, pupuyok, burahin. Onsehan, sinita, pupuyok, burahin. 'Yun na po 'yun. Tapos meron pa, tama si Eden Panganiban, may barilan pa. Eto ngayon, ipakita ko po sa inyo yung susunod. Eto medyo tinakpan lang natin yung pangalan, yung mga apelyido. Eto yung mga PDL. Eto po yung August 2. Naalala nyo? Noong nagkaputukan nga yung issue dyan sa PDL na nawawala, basahin natin, effective this date, the below named PDLs are hereby transferred from their present confinement at maximum security to medium security. Pinura ko na lang yung apelyido at saka yung kanilang prison number. Pero transfer po sila. Parang condominium, no? 1 bedroom, 8A1. So, from maximum, etong mga preso ay transfer na. Ngayon po, ganito po yan. Nagkakaroon po ng tanggalan, nagkakaroon po ng ikutan, transferan dyan sa loob. Tanong po ulit, at yan po ay sign ito po ay for signature ni Angelina Bautista. Saglit Ayan, nagkakaroon na po ng ikutan doon. At ang pagka-feed po sa akin dyan ay posible na itong mga ito, again, ay isa po sa kanilang hakbang para maglinis. Kasi ito ay may mga alam, posible, kaya nilipat, may alam from maximum to medium security, may alam, posible doon sa pagkawala ng PDL. Ito po. Kaya nga, nagkakaroon po ng tanggalan. Mamaya po, aabangan nyo po yung live ko sa gabi kasi meron po pa tayong isisiwalat, no? At kino-confirm lang natin yung authenticity nito. Kasi bago pa lang ako mag-live, bigla ako may natanggap ulit na pati po sa Davao, nagkaroon ng ikutan ng mga opisyal. At ang balita natin, ito po ay hindi kursonada nila Katapang at nila Angelina. So may pinalit na iba, siguro hindi yes sir, yes ma'am itong taon to. Alisin ka muna dyan, may ipinalit. No? But definitely, one thing for sure, nagkakaroon po ng ikutan pagdating dito sa loob. Pagdating sa Bucor, pagdating sa preso, kasi nangangamoy na po yung kanilang anomalya sa loob. Una, yung pagkawala ng PDL at ito nga sinasabi ni Kong Tulfo na balik na ulit ang droga at kubol sa loob. So ito ay, kung ito ay may katotohanan, ito ay hindi malalayo sa parang galawang sindikato. Hindi na po ito galawang, again, hindi tayo nagbibintang, pero kung ito ay kumpirmado, ito po ay hindi na galawang opisyal. Ito po ay galawang sindikato na. Kaya nga mayroong mga transaksyon na hindi sila transparent, hindi nababalita, may media blackout, yung pala, natanggal na pala sa isang lugar si ganito, naalisan ng posisyon. Ito nga ay napapag-isip tayo kung itong lahat bang ito ay posibleng may koneksyon kay Tebes. Kasi naman, alanin nyo si Tebes din ay may sinabi na may pinakawalaang PDLs para tirahin yung kanyang kapatid. Anong koneksyon? Ang ibig ko pong sabihin, dahil po sa meron pong sabwata na nangyayari sa loob, very, very possible na kayang gawin ito ng isang opisyal. Posible po. Again, hindi natin pinagbibintangan, pero ang tanong dito, posible. Kasi kung may mga galawang ganito, merong mga VIP treatment, may mga ganyan-ganyan, pwede mong utusan ng isang preso, ay may kapalit na magkakaroon ka ng VIP treatment. Gasino na lang, tandaan po natin, napakalaki po ng balitang Tebes. Ang laki po na niyan. One of the hottest issue ngayon, ang balitang Tebes. Gasino na lang, nautusan mo ang isang preso sa maliit na halaga at talagang tutumbahin mo yung kapatid ni Tebes. Very possible. O kaya, palitan ito ng isang VIP treatment. O ikaw, hindi mo kaya ng magkaroon ng VIP treatment? O sige, gumawa ka ng paraan. Tumbahin mo ito. Meron kang VIP treatment kahit wala kang pera. Tandaan nyo po, sa isang preso, napakalaking bagay nun. Yung ikaw ay nasa isang siksikang kwarto na hindi ka man lang pwedeng tumihaya dahil magdidikit-dikit kayo. Tapos mabibigyan ka ng kahit maliit na kwarto na di-aircon. Aba, malaking bagay yun. Kahit ba sabihin natin di-electric pan yun, pwede kang. Kahit sa isang, halimbawa ay 4x4 or 5x5, 4x4 na kwarto lang, malaki na yun. Pwede ka na mag-uwi ng sarili mong tilapia. May VIP treatment ka. Kaya tingnan po natin,
ang mga susunod na balita. Again, ulitin ko, kaya nung ang laki pong duda ko noong, talagang, hindi po agad naibalita sa media itong pagkawala nung PDL. Kaya lagi ko sinasabi abangan natin kasi lalaki yan. At definitely gusto nating abangan and hopefully mali dito si Tevez. Pero kung meron ngang pinakawalang mga PDLs para itumba yung kapatid ni Tevez ay at least kung mangyari man, wag naman sana. But kung mangyari man, at least alam natin na sabi ni Tevez. At alam natin na posibleng may galawan sa loob ng Bucor. Kaya nga natatanong ko, kaya nyo tinanggal dyan si Bantag? Dahil di umano may kaso. Tandaan nyo si Bantag ay sinuspinde agad nang wala pang kaso, sinuspinde agad. Para maayos at maayos ang Bucor at the same time, ganyan po magmalaki sila Katapang, nilinis nila dyan. Yung pala, mapupunta lang tayo sa mas maduming Bucor. Ngayon, habang iniimbestigahan to, dapat sana naging patas sila SOJ. Dapat sana sinuspindi rin si Katapang. Hindi natin alam, baka mamaya suspindo rin, hindi rin natin alam eh. Kasi yung pala to naalisan ng posisyon, si Angelina Bautista. Antayin natin, kasi may mga papasok pang info. Marami pa tayong matatanggap. Kaya abangan nyo po, sa mga hindi ko subscriber, promote ko lang, subscribe po kayo, hit na notification bell kasi marami pa pong parating ito. Mamayang gabi, abangan ninyo yung patungkol naman sa napalitan sa Davao naman. Explain natin yan. Kaya ito po, ito po lang ay aking binalita. Ngayon, again, hindi tayo nagbibintang. But kita nyo naman yung letter may seal. So ito naman ay public document, hindi nga lang lumalabas. Public document naman yan, so pwede naman niyang makuha. Again, parang yung balita nung tungkol dyan sa Okada, may demanda pala si speaker natin, may nadawit pala siya, nabanggit ang pangalan niya sa demanda dyan sa Amerika patungkol dyan sa Okada issue, pero hindi man lang nabalita. Napakalaking balita na hindi nabalita. So again, hindi po tayo nagbibintang, tayo binabalita lang natin at open po kayong sumagot. Sagutin ninyo yan. Actually, yung sa Okada, gusto nating sagutin ito ni speaker. Pero I'm sure mananatili silang tahimik dyan. Lagi naman silang tahimik eh. Pero open kayo. At sa katunayan, dapat nga mas sumagot kayo kasi responsibilidad nyo bilang public official, sagutin ang taong bayan. Hindi pwede yung katahimikan lang.